If you do drugs in my city, I will kill you. Pwede mo lumapit. Magkaedad sina Mario Navarro at Kian de los Santos. Pareho ring taga Caloocan, pero hindi sila sabay tumanda. Pinatay ng mga pulis si Kian noong 2017 sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang si Marion ay nagpatuloy sa buhay at ngayon nagbibilang ng mga patay. Sa edad na 23 anyos, nagtrabaho bilang research associate si Marion sa Third World Study Center ng University of the Philippines, Diliman. Bahagi ng trabaho ni Marion ang DAS Project. Ito ang proyektong nakatutok sa pagbibilang ng mga pinatay sa drug war ni Duterte hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatira ako sa Caloocan. And nung nandun kasi sa height ng patayan sa Caloocan, regular na siya nangyayari dun sa barangay namin. Lalakad ka, sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo, alam mo ba may namatay dito? Kaya ako naging interested dun sa mga drug-related killings. In a way, ay magkaroon ng output na makakastop na sana nun in the future. Sa basement ng Palma Hall sa UP Diliman, matatagpuan ang opisina ng UP Third World Study Center. Sa kanlungan ng Lumang Gusali, masugid na nagtatrabaho ang grupong nakatutok sa DAS Project. Ito ay isang matandang institusyon na. Binuo ito noong 1977 ni Dodong Nimenso and Randy David. Basically, para maging isang in a way, safe space para sa mga critical sa Marcos administration noon na they believe na makakapag-offer pa rin noong panahon na yon ng stronghold kung may collective na pagsasama yung mga faculty at researchers ng UP. Mula sa pagiging safe space, malaki ngayon ang ginagampanan ng DAS Project ng UP Third World Study Center. Ang drug war tally na bunga ng kanilang pananaliksik ay nagdodokumento sa patuloy na patayan sa ilalim ng drug war. Yung ginawa namin nung magsimula kaming ilabas weekly, yung count na nakikita namin. So yun, parang may gap din kasi na ng time na yun, parang nakafocus yung mga tao sa pandemic. Actually, isa sa mga unang summary ng data na nakita namin ay tuloy-tuloy yung patayan sa gitna ng quarantine. So yun yung nilabas naming report kagad. And sinundan pa yun ng iba pa, yung mga pinapatay ng mga barangay officials. Marami yun. Nakita rin namin yung trend na maraming foreigners ang napapatay sa drug war. So nilabas din namin yun. Kada linggo, inilalabas ng DAS Project sa mga social media pages nito ang lingguhang bilang ng mga pinatay sa drug war. Maituturing na drug-related kung ang biktima ay pinatay sa bayolenteng paraan at pasok kahit isa sa mga kriteriya ng UP Third World Studies. Sa DAS Project na ipapakita ang kahalagahan ng local media na madalas gumagamit ng police reports at blotters para sa kanilang mga balita na may kinalaman sa drug operations. Ang mga researchers ng UP Third World Study Center hinahanap sa internet ang mga media reports na may kinalaman sa drug-related killings at isinasama sa kanilang database. So yung current method namin ng pag-gather ng data, ito ay purely online search ng open source investigation, meaning ang ginagamit namin ay mga free and publicly available information online. So ako yung assigned dun sa pag-search sa Google, so meron kaming list of keywords na ginagamit, and then may tinatawag na Google Alerts, so i-input yung mga keywords na yon and kinascar mo basically yung mga searches na lalabas sa Google Alerts, and titignan mo doon alin yung mga pasok doon sa database na ginagawa namin per week. So dito sa TweetDeck, each columns po ay nagko-correspond sa isang news outlet, and nakaset na dito ngayon yung mga search terms na ginagamit namin. So ang ginagawa pag lumabas na yung articles ay isa-isa namin tignan yung mga tweets na may nabanggit na patayan, titignan namin yung article na yun at babasahin pa. Pag may nakita kaming balita na determine namin pasok sa aming inclusion criteria, kino-compile namin sila dito sa list na ito.
After nun, ilalagay mo dun sa database yung pangalan or kung unreported man, lalagay mo unreported or unidentified yung subject. And then lalagay mo saan nangyari yun and binibilang namin yun sa buong week. Tapos kapag na-identify na namin alin yung mga talagang kasamang balita dun sa database, gagawan ko na yun ng PubMat, papacheck sa kanila, and after nun, ayun, ipopost na namin siya. Pero dahil nga mga patay ang binibilang at na-expose ang mga researchers sa mga violenteng balita, nakaaapekto rin ito sa kanilang pamumuhay. Isang challenge nga yung mental toll na nandudulot nitong paggawa nitong trabaho araw-araw, no? One way na talagang nag-manifest itong tinatawag natin second-hand trauma ay minsan naglalakad lang ako sa daan, tapos may motor na sasalubong. Yung taong ba yan ay pagka malapit na sa akin ay magbubunutan ng baril at babarilin ako. May ganun paranoia, pero natuto naman ako paano ito basagin, no? Kasi yung vicarious trauma, totoo talaga siya na yung pagre-report niya sobrang gory minsan. So ang magagawa mo ay huwag mo ipapersonalize yung ginagawa mo sa trabaho. Kasi pagbabad ka talaga sa mga klaseng balita, parang ito na naging realidad mo. So, isang paraan na ginagawang para basagin yun. At ito naman yung common na advice sa maraming bagay ay to do other things na para i-distract yung mind mo away from it. Nang maluklok sa pwesto si Marcos Jr., sinabi niyang magiging iba ang approach ng kanyang drug war. Ang administrasyon niya, sinasabing bloodless o mapayapa ang drug war. Dito pumapasok ang kahalagahan ng DAS Project. Dahil sa drug war tali ng UP Third World Study Center, nakokontra ang sabi-sabing mapayapa ang drug war ni Marcos. Ayon sa tala, 556 na ang napatay sa ilalim ng drug war ni Marcos Jr. Mula yan nang maluklok sa pwesto si Marcos Jr. hanggang Pebrero 23, 2024. Sa totoo lang, mas marami ang pinatay sa unang taon ni Marcos Jr. kumpara sa huling taon ni Duterte sa pwesto. Mayroong 342 na pinatay sa unang taon ni Marcos Jr. kumpara sa 302 ni Duterte noong huling taon niya. I think yung Marcos administration ay very conscious na una, huwag sila matawag kaagad na magnanakaw. And pangalawa, huwag sila matawag kaagad na mamamatay tao. Pero yung departure sa demeanor ay hindi nagngangahulugan ng departure sa policy. Lahat ng patakaran sa tukhang, nandiyan pa rin. Yung mga nagpatupad ng tukhang, nandiyan pa rin. Masasabi mo lang kung gaano kabangis yung estado, kung may papakita mo kung gaano siya kahandang pumatay. Dahil sa patuloy na pagpapatunay ng DAS Project na hindi natatapos ang patayan, nakatutulong ito sa paggamit ng hustisya. Sa paraan kasing ito, hindi malilimutan ng mga tao na may mga krimen pa rin naganap o nagaganap. Sa katunayan, nabanggit pa ng United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights sa May 2023 report nito ang malaking papel ng DAS Project sa paggamit ng hustisya. Ang Real Numbers PH ng gobyerno na nagpapublish noon ng tali, hindi na naglalabas ngayon ng mga numero ng napatay sa ilalim ng drug war. Pero kahit nag-iisa na lang sila, tuloy ang laban para sa team ni Joel. Gaya sinabi ko, ito ay, pressure talaga siya kasi sa point na ito, wala kang option but to continue. Nandyan yun. But at the same time, parang, kumbaga sa gera, ikaw na lang yung tumatakbo, and it's a killing field. So, sa mind mo, sana wag akong matapilok o sana wag akong mabaril sa ulo. Yun yung mentalidad sa ngayon. Na, sabi nga namin, nag-usap kami ng isang araw, sabi namin, hindi pa tayo nakamiss na hindi mag-post or hindi pa, yung post namin, hindi pa nag-contain ng such an egregious error na kailangan namin i-take back and mag-issue ng apology or something. Habang nagpapatuloy ang patayan, patuloy ring magbabantay ang UP Third World Studies. Ayaw namin mangyari yun na 50 years from now, yung mga scholars na titingin sa panahon ni Duterte at sa panahon ni Bongbong Marcos, magugoyo ng kung sino mang propagandista or mga apo ng dalawang ito at sasabihin, anong drug-related killings? At the same time na gusto namin maging obsolete yung archive, gusto namin itong maging resilient, na maging permanent record talaga, na doon pwede mong matingnan yung pangalan ng napatay, saan siya napatay.
Kung ang mga historiador ay tagapagtala ng kasaysayan, ang team na nakatutok sa DAS Project ay nagtatala ng krimen ng patayan. Ngunit higit sa pagbibilang, ang DAS Project ay ang proyekto laban sa pagkalimot sa kanilang mga nawala dahil sa gyera kontra droga. Jairo Boliedo Rappler, Quezon City.